Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirgas Mama Sigari Channel, a faith healer, although a tarot reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of December 2025 for the sign of Sagittarius. So sagi. Welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik diglig umapaw na biyayang manong balik sa inyo. Then of course guys, follow nyo na po ako sa aking FB page. No, follow nyo na ako sa aking FB page dyan. Then of course, i-subscribe nyo rin ako sa aking second channel, no? Sa aking pangalawang channel, nandito rin. Yan. Diba? So, i-subscribe nyo na rin ako dyan dahil magkakaroon tayo ng mga videos din dyan regarding sa horoscope, no? Kung hindi tayo makapag-upload dito, dun sa kabilang channel makakapag-upload tayo, no? Kumbaga marami kasing mga ganap ngayon. So, and of course, sa mga solid subscriber ko dyan na nanonood ng politics, no? Regarding kay PBBM, nandun po rin yun sa kabilang channel. Ang daily, no? Daily pasilip. No, doon tayo mag-upload ng daily pasilip. Dito ang weekly pasilip. Dito special pasilip. A monthly pasilip for PBBM. Doon naman sa kabila naman yung daily na pang araw-araw yon. So let's see. Angel Spirit, please give me information po. For the sign of Sagittarius. So let's watch this. Angel Spirit, please give me information po. So there's a Four of Swords. So, this is something intuition. So, maaaring hindi ka makatulog. No, maaaring ano man yung bagay na tumatakbo sa iyong isipan, no? Ngayong December na to, ay maaaring, kumbaga, maayos na, no? Ang iyong pakiramdam. There's an reference card for a river renewal. So, maaaring kailangan lalagaan mo ang sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Baka kinukulang ka na sa tulog, no? Over-fatigue ka na. No, there's something as Six of Swords, there's a transition. Unti-unti ka rin daw makakaalis sa situations na to. So, ngayong buwan na to, ng December na to, maaaring unti-unti na magbabago. Ano man yung bagay na nangyayari sa'yo. So, ano man yung bagay na kaguluhan sa isip mo, sa situation mo, unti-unti rin yan luluwag. There's something as lovers, connected with your love life, no? If you are being single, may darating na pag-ibig, no? Na maaaring mag-propose sa'yo, maaaring kumbaga, ito yung magpatibok sa pikang puso mo. If you are, getting married, so talagang pinapakita dito magtutuloy-tuloy na yan. Or maaring kung ikaw ay nasa relationship, no? Talagang magkakaroon ka higher level commitment. Now, there's something at 2 of Cups. May partnership talaga. So, meron talagang kaugnayan about sa pag-ibig at pagmamahal. Now, there's an unconditional love. Na pag-ibig talaga na hindi matatawaran. Additional messages. Represent with the King of Pentacles na maging practical ka. You are also a breadwinner. Provider with your family. So, mas maging practical ka this time. Na pangalagaan mo yung mga pinaghirapan mo. What is the Four of Swords? So, there's the Moon card. Revelation. May mga bagay na marireveal dito. Kaya hindi ka makatulog, no, balisa ka, no, hindi lang sa stress yan. No, may bagay kang matutuklasan tungkol dyan. Additional messages. What is an Empress card? Represent with the Tower moment. This is something a major changes. Malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. Lalo-lalo sa business mo, sa sarili mo, sa buhay mo. No, there's a renewal. No, ibig sabihin there's a blessing coming in. There's something a new beginning coming in. Na makakapagsimula ka raw muli. No, there's a Six of Swords. Represent with the Star card. Wow, there's something recovery. Makaka-recover ka talaga. No, there's a Star. Represent something recovery. No, sa lahat ng pain, sa lahat ng struggles mo, there's a transition with the Six of Swords. So, unti-unti ka nang luluwag ang pakiramdam mo. No, gaganda ng sitwasyon mo. No, unti-unti nang magbabago ang ikot ng kapalaran para sa'yo. And of course, there's a Fool card. Not something na parang, this is something a new beginning. Now, this is something a leap of faith. Na parang pagsubok sa inyong relasyon. Na may mga pinagdaanan kayo these past few months. Na maaaring itong buwan na to ay maaaring, dahil sa pananampalataya at tiwala mo na maaaring matagpuan mo or talaga makasama mo yung taong para sa'yo, ito na, mangyayari na nga. No? talagang ipinagkaloob ng langit. This is something at 10 of Pentacles. There's something long-term, no, magkakaroon ng long-term success, no, kumbaga,
unexpected financial windfall, may paglago, no? May pagganda ng takbo ng iyong pagkakaperahan. What is the King of Pentacles? Represent with the Eight of Cups. This is something I'm moving forward. Makaka-move on ka. No, makaka-recover ka sa lahat ng struggles na to. No, makaka-recover ka sa lahat ng mga bagay na napagdaanan o naranasan mo dito. No? Kailangan pag-ingatan mo lang mga pinaghirapan mo. Additional messages. Represent with the King of Cups. There's a devoted for the person, no? May taong sumusuport at gumagabay sa iyo dito. Na maaaring ano nung tumatakbo sa isip mo, no? There's a person na kumbaga lagi mo napapanaginipan, lagi pumapasok sa iyong panaginip, na may ibig sabihin yon, no? May pahiwatig yon, na may bagay kang dapat malaman tungkol dun. Additional messages. Represent with the Seven of Wands. Protection mo yung sarili mo. Protectionan mo ang iyong buhay at pamilya. Pinapakita dito na kailangan mas maging maingat ka at alagaan mo ano man yung bagay na meron ka. No, meron I feel something na parang sumisira. No, this is something a Six of Pentacles. Na kumbaga magtutuloy-tuloy na about sa finances. Makaka-recover ka na sa kagipitan mo. Makaka-recover ka na sa mga pinagdaanan mo. No, magtutuloy-tuloy na. This is something support, no, ng ating gabay. And this is the Ace of Swords, something mental clarity. Magbagay na magbibigay liwanag, no, sa inyong buhay. Kung ano ba talagang purpose mo sa buhay. Ngayong buwan na to, ay maaaring magiging maganda ng ikot ng kapalaran sa'yo. Magtutuloy-tuloy ng pasok ng pera sa'yo. No, and there's a magician for manifestation. No, talagang may mga bagay na ma-manifest ka, makakamit ka. No, magiging masaya ka sa feeling niya. Alright, let's see. Additional messages. And because there's something with that Five of Wands, something complication, na may mga bagay dito na kailangan mo nang pakawalan at bitawan, yung mga bagay na nagbibigay komplikasyon, obligasyon, bagay na nakakasira sa mental health mo. Na kung itong mga bagay na to o tao na to, hindi nila binakalagahan yung mga bagay na ginagawa mo, you need to let go. No? And moving away from your situation. For the outcome, this is something a Knight of Wands. Continue what you're doing. So, sinasabi dito, magtiyaga ka sa ginagawa mo. No, mahalin mo yung ginagawa mo. And of course, sinasabi dito, magsubaybay ka, ganon. Additional messages. And of course, there's the Seven of Cups. This is something a lot of opportunity coming in. Na marami pang opportunities na darating sa'yo. Na marami pang bagay na maaaring mapabago ng mundo mo. And of course, there's the Queen of Swords. Clear the boundaries. Talagang lilinisin. No, tatanggalin yung mga tao or bagay na makakasira sa pag-unlad mo. Ito yung unti-unting pagbangon. No? Ito yung unti-unting kabayaran ng mga pinaghirapan mo. Talagang malalasap mo ang tunay na sarap. Diba? Additional messages. Represent with a Wheel of Fortune. This is something turning back. So, this is something swerte. No, iikot ng kapalaran nito at pumabor na sa'yo. Now, there's something destiny is yours. Talagang merong taong nakatadhanang makakasama mo. At may tao talaga na maaaring dumating sa buhay mo with the perfect timing. So, this is something, this coming December, ngayong December na to with a monthly gabay, meron talagang nakalaan para sa'yo. There's a Five of Pentacles reverse, ay in the upright, something na parang may mga nangyari for financial loss of financial crisis. There's a power of God. Now, gusto niyang matutunan mo at pahalagahan mo yung mga bagay o sente mo na mga kinikita mo. Na para sinasabi dito na magkakaroon ka ng long term and of course unexpected financial windfall kung matututo kang pahalagahan ano man yung bagay na gagawin mo. This is something na magician, something reflection. So, depende sa gagawin mo. No? Makaka-recover ka from that situation kung matututo ka sa mga pinagdaanan mo. There's a Ace of Wands, and there's something a new project. Now, dito ang papasok ang mga bagong proyekto, plano. Now, dahil ka nakaranas ka ng financial crisis, dahil sa parang, kumbaga, naabuso ka eh. No? Parang, hindi ka nadala, hindi ka natuto. No? Parang, hindi pinakalagahan yung mga bagay o tulong na binibigay mo. You are also breadwinner, supporter with your family. Talagang ikaw yung nagbibigay ng, kumbaga, tulong, no? Nga lang hindi pinakalagahan ng tama't wasto. Na parang, iginagawad sa'yo ng ating pang may kapal na kailangan for meantime, no? Hindi ka muna, kumbaga, sinasabi na parang, pinuputulan ka ng eksena para matuto yung mga sangay-sangay mo, no, yung branches mo, yung mga taong tinutulungan mo. Kasi the more na hindi ka tinatanggalan ng eksena, hindi sila matututo. So, kailangan mas maging aware ka, no? Kaya yan ibinigay sa'yo, no? Kaya ka nakaranas niyan dahil kumaga mayroong kang bagay na dapat matutunan. At ngayong December na to, makaka-recover ka na from that. So, kailangan mo lang matuto para hindi na maulit yung ganun sistema, no? Para hindi na mag-repeat yung cycle. So guys, let's see.
additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, nandito na tayo sa pangalawang chapter, no, ng ating reading for finances, love life, at kalusugan. Alamin natin, no? Ano mga kaganapan sa buhay mo, no? Alamin natin. For finances and career muna. For finances and career, there's something the world, not this something a travel, success, accomplishment. Some of you guys, magtatagumpay ka talaga. Na may mga bagay na mararating ka dito. Na may mga bagay na makukuha ka. Na may mga bagay na maaaring magbigay ng something adventure, happiness sa'yo. Baka makapag-ibang bansa ka, makaalis ka, ganon. And there's a Four of Cups na basta just to evaluate or analyze na may mga bagay kang kailangan pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. Na huwag ka magtitik ng action ng basta-basta. And there's an Ace of Cups. There's a passion. Now, there's a love na mag-uumapaw ang saya, pag-ibig sa ginagawa mo. Yung passion na to mag-uumapaw, nakasaganahan pagdating sa resource of income and finances mo. And this is a King of Swords. Stop the pattern. Just being wise. Tulad na sinasabi ko kanina, na maging wise ka sa mga bagay na gagawin mo. Naputulin yung mga bagay na hindi nagsiserve. There's a Nine of Pentacles. See, you have a potential for abundance. May potential ka para maging malago. Na maging masagana nga lang, nauudot dahil yung mga tao sa paligid mo, hindi pinakalagahan ng mga bagay na ginagawa mo. And of course, there's something with the Eight of Wands. So, there's a past communication, past moment. Now, bibilis ang transactions. Mayroon ka talagang trouble with the double clarification. Now, may trouble ka talaga international and local. Now, maraming message ka matatanggap, phone call, transactions. Now, maraming mga mangyayari dito. Maraming changes na maaaring maganap pagdating sa finances and career mo. Let's proceed na tayo pagdating sa love life. Sa love life mo naman, there's something with a King of Wands, something ambition. Ay, the Knight of Wands, sorry. There's a Knight of Wands represents something as slow and steady. No, unti-unti mo na raw ito makikita at masisilayan. No, makikita mo na raw, no, na parang malaking pagbabago na maaring maganap, no, sa buhay mo. And there's a Three of Swords. Mag-ingat ka lang, there's something backstabbing, betrayal, third party. Mag-ingat ka, there's an insecure. And there's a Nine of Pentacles. Maging secure ka pagdating sa relasyon. Na talagang lapitin ka ng inggitera at maaring, kumbaga may mga taong gustong pabagsakin at sirain ang relasyon na meron ka. And there's a karma. Don't worry, no? Talagang sinasabi dito, ano naman yung bagay na ginawa sa'yo, there's something bounce back sa kanila. No, may karmang kaakibat. No, ano man yung bagay o katraidoran na ginawa sa'yo, there's a Ten of Swords with a sabotage. Kasi may gustong sumira sa'yo eh. No, gustong humarang ng kaligayahan mo. No, meron Ten of Swords dito na represent something, a betrayal. Na meron dito maaaring mag-betray sa'yo, maaaring magsinungaling sa'yo. Na may kaakibat na karma yan. Now, there's a Six of Cups. Na meron ditong babalik from the past. Now, there's a past person coming back. Na maaaring bumalik itong tao na to. No? Tignan natin kung babalik siya para mahalin ka o para lokohin ka. Now, there's a Ten of Wands para maging mapabigat, no? Kung baga itong tao na to, wag mo na babalikan kasi magiging pasanin siya sa'yo. No? Magiging pasan-pasan mo siya, ganon. Pagdating sa kalusugan, there's a Five of Cups, something a disappointment. So, kailangan guys, no, alagaan mo yung sarili mo, baka pagsisiyan mo sa huli, no, parang kukulangan ka na ng oras sa sarili mo. No, there's a Justice card, there's something, consequences, no? Kumbaga, kailangan mas maging mabuti ka sa kalusugan mo dahil, kumbaga, hindi magiging mabuti ang katawan mo pag hindi mo inalagaan ng tama at wasto. So, ibig sabihin, kulang ka sa tulog, no? Masyado nag-over fatigue. Now, there's a Three of Wands. Now, may mga hinihintay ka, there's a possible na dumating na. No? Kumbaga, keep yourself balanced. Now, ibig sabihin nito, na umiwas ka sa mga unhealthy foods, sa mga bagay na nakakasira ng iyong kalusugan. There's a Page of Pentacles. Mag-invest ka. No? Pagdating sa kalusugan mo, kumain ka ng masusustansya, no? Kumain ka ng tama't wasto, ganon. Pahalagahan mo at alagaan mo ang sarili mo. Uminom ka ng vitamins, no? Kumain ka ng masusustansya. This is something yung Four of Pentacles. Protection mo ang iyong sarili. No? Kailangan mo alagaan ang iyong sarili. And there's a Two of Pentacles. Keep yourself balanced. So, maging balanse ka. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, maging balanse ka. Alisin mo yung bagay na makakasira sa kalusugan mo. So, kumaga, magbibigay kaguluhan sa mental health mo. Kailangan mo alagaan at tutukan mo ang sarili mo. So, let's proceed na tayo with the magical fairy messages advices for you. Let's watch this. So, nandito na tayo guys sa mga question ng ating mga angels, sa mga gabay, no? So, let's see with the magical fairy messages advices. Pasensya na guys kung ngayon lang tayo nakapag-upload
tutuloy-tuloy na to, makakapag-upload na tayo ng mga zodiac sign. Then of course, kung gusto niya rin once na hindi ako makapag-upload dito ng sign na to, no, baka dun sa isang channel ko makapag-upload ako. So, subscribe niyo rin ako sa kabilang channel ko, ha? Then of course, marami pang mga gaganap dun sa kabilang channel, kaya kailangan supportahan niyo at kumbaga subaybayan niyo. Now, with the magic of fair messages, this is something of perfect timing. Di ba sinabi ko to kanina, nasa unang chapter pa lang, na lahat ng bagay na to ay nasa tamang panahon, tamang pagkakataon. Dahil ito yung tamang panahon na yun. No? There's a perfect timing. Diba? And there's a goodbye to the old, hello to the new. May mga bagay kang kailangan pakawalan at bitawan. Ito na yung tamang panahon at pagkakataon na kailangan mo na makalaya sa mga bangungot at mga negatibong nakaraan. Okay? So, let's see. What is the yin and yang oracle card? For yin and yang oracle card, represent with the third parties. Now, may third parties talaga dito. Just being aware, ha? Sa mga tao sa paligid mo, lapitin ka ng third parties. Lapitin ka ng mga taong lolokohin ka. This is something a distance. Now, dumistansya ka. See? Diba? Dumistansya ka sa mga taong kumaga umaaligid sa'yo na parang kinukuha yung tiwala mo. For synchronicities, there's a finder the lost things. So, may mga bagay kang hinahanap dito. No? Kumbaga, may mga bagay na nawala sa buhay mo. Kumbaga, it's an opportunity with the God. So, talagang binigay yun ni God, no, para alisin sa buhay mo. Kasi may mga part dyan na it's an instrument na hindi siya makakatulong talaga sa buhay mo. Kumbaga, dinala lang siya dyan, no, para makilala at makasama mo, pero hindi siya pang matagalan. And this is something of fall. Lahat ng bagay na to, there's a fall into pieces. Mangyayari talaga siya. For our romance angels with a mystic love oracle deck. Represent guys with a not committal, independent. Pagdating sa relationship, napaka-independent mo daw. No? Then of course, there's a freedom. Makakalaya ka na, no? Pagdating sa relasyon, no, parang may mga bagay na mapapakawalan na makakabangon ka na. For Archangel Michael messages. This person, the person you're asking is about trustworthy. Yung taong kinakausap mo, yung mapagkakatiwalaan mo naman daw. No? For a Jesus-loving quote said, represent guys with the comforter which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He shall teach you with all things. Ano man daw yung mga bagay, no? Na ito yung sinasabi ko kanina, may instrumentong kumbaga igagawad ang ating Panginoon para tulungan ka, na para maging daan, no? Para sa paglinis at para sa mga bagay na para matutunan mo at maturuan ka ng leksyon, na para maging parte ng karanasan at aral sa buhay mo. No, hanggang sa malaman mo ang kahalagahan ng bagay na yan. Ayun yun eh. Kumbaga maraming darating, maraming mga ipapadala sa'yo na tao, no, instrumento ng ating Panginoon para matuto ka, hubugin ka, no, hindi para saktan ka. What is an angel's number? Now, there's an 1122 with a great ship. First, focus on the positive changes occurring due to your efforts, then expand your horizon and permit yourself to try something new. So many positive shifts are in store for you. The world around you is changing in your favor of your intention. So, see? Kumbaga, this is something personal growth and spiritual development. So, talagang kailangan mag-focus ka sa ginagawa mo. Kailangan gusto mo yung ginagawa. Kumbaga, alam mo na positive ka dyan. No, alam mo na, kumbaga, gusto mo yung magandang kalalabasan dyan, no, kailangan palawigin mo ang iyong sarili, no, para matutunan lahat ng bagay sa buhay mo. Sa mga karanasan pinagdadaanan mo, handa kang matuto. No, kailangan baguhin mo yung mga negative thoughts na yan, no, into positive changes. No, this is something guys na may mga bagay sa buhay mo na sa mundong ginagalawan mo na unti-unting babago at papabor sa iyo sa sitwasyon mo. Depende yan sa kung ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo. There's a reflection. No, yun yung sinasabi na kapag positive ka, magiging positive ang outcome sa'yo. Kapag negative ka, magiging negative outcome sa'yo. Kung talagang porsigido ka, magtatagumpay ka. Kung tamad ka, no, hindi ka magiging matagumpay. Natawa ka dun. Let's see what is the Money Move Oracle deck. Represent guys with right idea. So, mayroon papasok sa isip mo. No? Kumbaga, thoughts, knowledge, na intuitions, no, na maaaring kailangan mo mag-take ng action sa kung ano man yung bagay na pumapasok sa utak mo. No, yun yung magdadala sa'yo na magandang paglago, no? From a shadow work represent what? From the shadow work,
represent with the confront fears. So, kailangan mo labanan na takot mo. No? Labanan mo yung pangamba mo. No? Kailangan mas maging malakas at maging matapang ka sa dating ikaw. Diba? There is a clarifier for a life situation. For clarifying for a life situation, omega dalawa, there's a harmonical and there's a clarity. Diba? Embrace equality and pursue justice. Keep an open mind and answer and build your path to balance. Manatiling balanse at manatili kang maliwanag sa lahat ng bagay na tatahakin mo. No, makikita mo ang kaliwanagan dito sa pag-unlad at paglago mo. Embrace honesty, face consequences, and sharpen your focus for personal growth. No, kumbaga, kailangan mo harapin na naman yung bagay na kabayaran sa mga bagay na ginawa mo. So, there's a good and bad thing. So, depende yan. Kung naging mabuti ka, magiging maganda ang outcome yan. Kung naging masama ka or hindi naging maganda ang iyong pundasyon or hindi naging maganda ang iyong itinanim, siya tong aanihin. So, ganon. There's a clarifier for a love situation. For clarifying for a love situation, represent with a love blocks. Now, there's a love block. This represent with a dismantled hidden barrier to real intimacy and trust. Now, kung mga bagay dito na parang napapaloob, no? Na nakatago sa likod nito, ang tunay na kagustuhan at tiwala. So, parang mayroon ditong nagbablock, no? Ng iyong, kumbaga pagmahal. Parang hinakarangan ka, parang hinakadlangan ka dito dahil dun sa trust issue siguro. Dahil sa part of the life, parang natatakot ka na magmahal dahil natatakot kang masaktan. Diba? Kumbaga, kung nurture mo yung magmahal ka na magmahal. Ganun talaga, no? Kumbaga, hindi lahat ng mga taong minahal mo, mamahalin ka pabalik. Pero may taong minahal mo, pero mamahalin ka pabalik. So, may tao ka talaga makakasama for good. So, there's a perfect timing. So, kumbaga, wag kang magsawa na magmahal dahil, kumbaga, may magandang idudulot yan sa buhay mo. What is the part of the life? Represent what? Surrender. No? Surrender mo sa ating pong may kapal. You need to surrender. Ano man yung bagay o bigat na yan, kailangan mo pakawalan yan. I surrender control and allow life to flow with ease. I trust that everything is unfolding in perfect harmony. Through surrender, I find peace, releasing that need to control every outcome and embracing the flow of divine guidance. So, talagang dadaloy, no? May mga bagay na kailangan mong alisin, no? Kumbaga, kailangan mong control yung situations na to na hindi ka malilinlang at hindi ka maliligaw ng landasin, no? Pagpatuloy mo yan, pakawalan mo yung mga nasa isip mo negatibo, magtiwala ka lahat ng bagay na to, may magandang dahilan, no? May magandang kahihinatnan. There's a what lies beneath the future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Alamin natin yan. Now, there's something you're watching, sit, go down, enjoy the gossip. Now, may mga chismosa sa paligid mo na wag mong hayaan na makita kanilang bumabagsak. So, pinapakita dito na hinahanapan kanilang butas o hinahanapan kanila ng eksena para tingnan ang iyong pagbagsak. So, ibig sabihin dito, no, kailangan na matuto kang pangalaga at proteksyonan ng sarili mo. No, kailangan magtiwala ka sa iyong sarili. So, let's see. What is a yes or no pick a card? Nandito na tayo sa pinakahuling chapter ng ating reading with a yes or no pick a card. Let's watch this. No? Alamin natin ano mga kaganapan sa buhay mo ang ating mahagilap. Na sumingit ang aking baby. My goodness. Oh my God. May sumingit na bata. Kaloka. So, let's see. What is a yes or no pick a card? Let's start with the number 1. Now, and of course, kung bago ka sa channel ko pa lang, yes or no pick a card, no? Pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Now, and of course, mag-iisip ka ng tanong, pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka ng tanong, pipili ka dyan, pumili ka na, at i-comment mo na. Then, of course, guys, no, comment nyo dyan kung ano yung naging napili mong number ba yan? So, let's start with the number 1. Diba, mayroon tayong ganito sa zodiac sign na kung bago ka sa aking channel at hindi mo alam yung itong reading ng zodiac sign, no? Kung Sagittarius ka, na ito yun. So, pwede ka magtanong, no? Sa huli. Kaya kailangan subaybayan nyo talaga. No, number 1 is something a no. No, there's a no. There's a no.
Pat or close, not lock out, do not enter. Huwag mo ipagpilitan yung sa bagay na sarado na. No, may mga bagay dito na parang kumbaga hinarangan o kumbaga hindi na hinayaan na makapasok ka doon kasi makakasira yon ng iyong sitwasyon at buhay. Huwag mo ipagpilitan, ha? Kapag alam mong hindi na pwede, hindi na pwede. Number 2, there is a no again. Cannot break the ice, chili reception blick, no? Kumbaga may mga bagay dito na parang hindi mo na mababago, no? Hindi mo na may iba. Kumbaga itong bagay na to, no? Kumbaga kailangan mo tanggapin na hanggang doon na lang, no? Number 3, there is a no, there's a yes. Wow, yes, diba? Nag-yes naman. Now, there is a yes with the number 3. It's a good investment getting paid saving up. So, tama itong ginawa mo. No, itong bagay na to yung magdadala sa'yo ng paglago mo. Mag-ipon, mag-imbak, at pahalagahan na naman yung bagay na meron ka. At hanapin mo yung mga bagay na alam mo kung saan ka lalago. Huwag kang magstay sa isang bagay na alam mong hindi ka, wala ka naman mapapala dyan or hindi ka mag-grow dyan sa situations na yan. No, magtiwala ka sa sarili mo. So, guys, once again, this is something a monthly gabay for the month of December 2025 for the sign of Sagittarius. So, sagi. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating lasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik ligig umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Then of course guys, paki-follow na ako sa aking second channel, no, na Maestro Ganda Psychic Tarot. No, ayan. Nandyan. Then, of course, i-follow nyo na rin ako sa aking FB page. No, i-follow nyo ako sa aking FB page. Then, of course, guys, once again, maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye. And babush.